recorded ng video natin, guys. So, today, ang topic natin is how to navigate the TradingView. Yan, paano gamitin siya. So, maganda pag naka-mouse yung computer nyo, or marunong kayo sa ng finger nyo doon sa mousepad ng laptop. Kaya lang medyo komplikado. So, mas maganda pa rin may mouse talaga. So, ang gagawin natin para ma-navigate natin tong TradingView na maayos, or dito sa web portal ng Vantage. As you can see, etong web portal ng Vantage, dito tayo nagte-trade, dito tayo nag-execute ng entry, exit, and SL natin. For example, magbibigay tayo ng signal tulad nito. So, paano mag-navigate ng TradingView? Same doon sa web trading ng Vantage. Itong cursor ang mouse natin, o cursor ng gadget natin, lalagay lang natin dito sa side, sa right side, sa may price, para zoom in, zoom out natin. Yan. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Yan ang ang gagawin natin. Zoom in, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So yan. Ngayon, pag dragging, kailangan i-press mo lang, long press mo lang siya sa screen, yung mouse mo, para ma-drag mo to. Itong picture, pinaka-picture ng TradingView. Same goes dito sa web. Ganon din, dragging. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in. So, yan. Ngayon, ang range, para makita natin pinaka-range ng candle sa days and hours. Kung makikita nyo dito, may oras dito, no? Kung nasa 15 minutes time frame, every 15 minutes candle. Yan, every 15 minutes candle. So, dito lang natin yung cursor ng mouse natin, or dito sa mismong screen. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So, kung kailangan natin dapat makita ang range ng price, para tanggalin muna natin ito. Para makita natin ang price ng natin, candlestick. Naked chart. Zoom in, zoom out ang range. So, range yan. Zoom in, zoom in. So, ganyan. Ganyan lang pag-navigate ng TradingView. Parehas lang yan dito sa web trading natin sa Vantage. So, para ma-full screen natin siya, kailangan mo to i-click. Itong entire screen, click mo yan para mag-entire screen siya. Yan, drag. Zoom in, zoom out, zoom in. Tapos dito, zoom in, para makita mo pinaka-range. Yan. Yan. So, kitang-kita mo na ang range niya sa 15 minutes time frame. So, ang purpose nito, para makita natin yung support and resistance natin. So, paano ko ba ginagawa para ma-identify yung support and resistance? Ang ginagamit ko is itong horizontal ray. Punta ka dito sa tools, sa mga lines, tools, yan, mga lines. Ito ang gamitin natin, horizontal ray, para ma-identify natin support and resistance. So, ang ginagawa natin is ang pinaka-weak o pinaka-baba na price action. So, doon natin ilalagay, ipa-plug yung ating support. Yan, support. Pag support, kulay green. Para ma-identify natin. Bakit kulay green? Kasi dito tayo magsisimula ng buying. Buying opportunity pag kulay green. Pag kulay red naman, yan ang resistance. Diyan tayo magsisimula at maghahanap ng selling opportunity or selling zone. Yan. So, para ma-identify natin ang ating support and resistance. Always, pag si price, na-tap niya yung support and resistance, ito tulad nito, zoom in muna natin. Ayusin muna natin yung screen.
Kailangan nyo lang ma-practice yung zoom in, zoom out na ito. Zoom in, zoom out para ano, tapos range, zoom in, zoom out ng range. Ayan. Zoom in nyo yung price, zoom out yung price para makita nyo yung ano, candlestick. Makita nyo, ito, naging support. Ito yung support na ano, minark out natin kanina. Diba? Kung i-zoom out nyo yan. Ayan, support yan. Sa flooring, ito yung mga support na na-identify ko. Yan ang mga key level talaga. Paano ma-identify yung mga key level? Kailangan kung saan yung mga pinaka-dulo o pinaka-weak ng candle, yan ang markahan natin. Weak by weak ng candle. Kasi dyan talaga uuntog yung price. Dyan talaga malalaman kung saan si price babounce. Yan. Ganun lang yan ang trabaho. Isa pa, pag na-mark out natin ng support and resistance, yan yung mga liquidity. As sa lessons last time about sa candle reading, paano mo ma-identify ang candle. Di ba ang candle nagko-compose ng body and wick? Yan, tulad nito. Body, solid body. Ito yung mga buntot-buntot na to. Ito mga linya na buntot-buntot ng candle. Tawag natin dyan wick. Yung wick na yan yung mga stop losses ng mga retail trader or saan nagba-buy entry. Stop losses and buy entry. Diyan makikita. Diyan na-attract si market. Kukunin talaga niya yan para meron siyang gasolina para sa move niya. Sample, etong liquidity na to sa ibaba. Kailangan niya kunin yan. Kailangan niya kunin to, mga liquidity na ito para sa movement niya pataas. Tulad nito, kailangan naman niya kunin to mga wick na to sa itaas para movement niya paibaba. Ito, kukunin niya lahat ng mga liquidity dito. Liquidity yan, ito. Mga wick dyan sa ibaba, liquidity yan. Kailangan niya kunin yung mga liquidity sa ibaba para mag-move siya paitaas. Ganun yan si market. Ganun yan si gold, si BTC, lahat ng si market, kakain talaga ng liquidity. Always tandaan. Kakain at kakain muna siya ng liquidity bago niya gawin ang totoong move niya. So, ganun lang. Zoom in, zoom out. Zoom in range, zoom out range. Ganyan. Now, tulad nito, na-mark up ko na yung mga support and resistance. Ngayon, resistance siya. Kasi bakit? Nasa ibaba si price market. Si price action. So, ibig sabihin, nasa taas ng linya, resistance yan. Resistance pa yan. So, tingnan nyo anong ginawa niya. Nag-react siya. Bounce back siya. Pag ito, na-breakout niya to, considered natin, ano na tayo? Uptrend na tayo. Sa ngayon, downtrend pa lang. No? Kung gagamit ka ng trend line, ito, trend line, i-connect mo lang yung mga wick ulit ng mga candle. Kung saan nag-uuntog-untog yung price action. As long as hindi niya malampasan to o mag-create ng full body candle, hindi pa yan siya mag-change ng market direction. Hanggat hindi niya na ano niyan, dapat kulay green na candle yan. Mag-ano dyan, mag-breakout. Pag ganyan, nag-breakout siya, hintay ka ng retest, always retest. Breakout, retest, entry. Breakout, retest, entry. Yan ang rule natin lagi. Pag breakout niya, hintay tayo ng retest, saka tayo entry ulit. Sample, ito, breakout sa pataas, hintay tayo ng retest, gagamit tayo ng navigation. Breakout, retest, enter ka dyan. So, target mo ang next resistance. Kasi yung dating resistance, naging support na siya. Kasi nag-breakout yung candle. Breakout, retest, tapos next resistance. Kasi ito yung identified natin na resistance. So, sa ngayon, ito, considered pa natin resistance kasi walang breakout na nangyari. Bakit? Kung makita nyo, zoom in natin.
Wick lang ang ginawa ni candle. So, ang kailangan natin is solid body ang lalabas, tapos kulay green. So, yun na ang masasabi natin na valid na siya. Yung resistance dati magiging support na. So, breakout, retest, tapos next target, yung previous resistance. Ganun lang ang mag-navigate. Ngayon, paano natin gamitin to? Paano tayo makasunod sa signal? Ganito yun. I-on natin to sa mga may indicator na. Ganito ang paggamit niyang indicator. Lagi tayo maghanap ng entry sa 15 minutes time frame. So, ano lang natin, zoom in lang muna natin ang ating candlestick para makita natin pinaka-range. Zoom in. So, tulad niyan, nagbigay na si indicator ng entry sa atin. Yan. So, nakikita nyo, ang entry niya, selling opportunity, selling. Pag kulay pula, yan ang SL area. Pag kulay green, yan ang take profit area. So, kung makikita nyo, lumabas na yung price. So, ang entry niya, sinabi niyang entry is 44.62.27. Pwede na rin 44.62 lang. Considered na rin yan. So, nakikita natin sa trading view, ang entry na 44.62.27. Punta ulit tayo sa ating web kasi dito tayo mag-trade, mag-execute. So, selling. No? Pag-sell tayo, punta tayo sa limit kasi hindi pa nakapunta sa price doon. Sa price na gusto natin. So, advance, ibig sabihin ng limit order or limit execution, yan yung advance. So, 44.62. 44.62. Yan. 44.62. Ngayon, ang ginagamit natin dahil set account lang dahil sa lahat ng mga beginner recommended namin talaga set account na gamitin. Tapos, ang lot size, 0.08 para mas mahaba yung ating stop loss area. Or, pwede natin i-swimming yung stop loss. Dahil ang risk-reward ratio na ginagamit natin is 1:2 risk-reward ratio. Dito natin makikita yan, no? Risk-reward ratio. Paano yan, coach? Malaman ganito. Ano? Click mo tong projection. Click short position. Kasi short yung ibig sabihin ng short is sell. So, ganyan, no? Short position yan. Pababa. Short position 44.62. Hanapin nyo yung 44.62. Ayan, tulad yan, 44.62. So yan ang entry mo, 44.62. Ngayon, yung risk reward ratio, i-adjust mo yan. So kailangan yung SL mo pinaka previous ng resistance o ng wick para safe ka. Yan. Ngayon, yung pinaka-TP mo naman, i-estimate mo dapat mag 1:2 yan. Ayan, bukas. 1:2. So, lagi 1:2. 1.2, 1.2, ganyan. So, yan ang pinaka-entry natin. 44.62. 44.62. 44.62. So, risk reward 1.2 something. Basta 1.2 something yan dyan. Dapat nakalagay. Risk reward ratio. So, yan, safe na yung trade mo na yan. Safe na yan. Always practice risk reward ratio lang. Per trade, always 1:2 risk reward ratio per trade. Hindi tayo lalampas dyan kung hindi pa tayo magaling mag-trade. Lahat ng mga beginner nagsisimula sa ganito, 1:2 ratio lang lagi. Then, recommended lot size, ito lang, 0.08. Bakit? Kasi ang margin niyan, ang itataya niya is 100 USD. 100 USD
something, mga ganun, pataas. Always yan. So, mga $1 mahigit lang yan, ang 100 USD. So, $1 lang itataya natin. Ngayon, ang ano natin, ang i-release lang natin dito sa stop loss natin hanggang $3 lang. Hanggang $3 lang. Ngayon, eto na siya. I-set natin ang take profit. Kung ano yung take profit ni indicator example. Eto. Take profit niya. First take profit niya, sabi niya dito is eto, maglalabas na-hit niya na yung take profit first take. Nasa 44.57. Yan ang take profit natin. 44.57 something. 44.57. So ilalagay natin dito 44.57. So, nalagay na natin yung 44.57 take profit, TP1. Ngayon, ang next natin is yung stop loss. So, kung ano yung nirecommend ni indicator na stop loss, yun lang susundin natin. So, ito yung sinabi niya, 44.62. 44.62 ang stop loss. 44.62. 44.62. BE na pala yun. Basta, eto pala, 44.67. 44.67. Basta kung saan yung stop loss. 44.67. Yan. Punta tayo ulit sa ating webs. Trading web. 44.67. Lagyan natin dito. 44.67. 44.67. Yan. 1:2 ratio. 1:2 ratio. 1:2. Yan. Yan ang pinaka-range natin. 44.67. So, ilalagay natin dito sa stop loss. 44.67. So, yan. Mag-gain tayo ng 40 USD and malalos ka ng 40 USD. Parang break-even lang din. Pero at least, nag-practice ka ng 1:2 ratio. So, depende lang yan sa market, no? Yan lang i-recommend namin lagi sa mga beginners. 1:2 ratio. At kung medyo gamay nyo na ang pagte-trade o pag-position, pwede na kayo mag-set ng SL nyo, inipat nyo. Teka lang, punta muna tayo sa dev. Try natin dito. Standard set. Choose leverage, select currency, USD, leverage, 300, select on balance, 10,000, or 1, yan, 10,000, Hindi tayo mag-trade. Kaya nakota na ako sa send account. So example yan. Punta tayo sa ating trading view. Kung ano sinabi ni indicator, 4462 entry. So ayan o, na-trigger nyo na ulit. 4462. Pwede rin yung market. So current price is 4461. So pwede na tayo mag ano dyan. Gamitin natin market price. Sell tayo. Sell. Teka lang, lot size 0.08. Sell na agad kasi 4462 yung ano entry price, so malapit lang naman yan. Sell na natin agad. Ngayon nag-place na siya ng order. Pag market ang ginamit mo, on the spot yung ano execution, on the spot. Yan. So selling tayo ngayon. Kasi selling yung sinabi ni indicator, selling. So nag-market price na lang tayo.
Yan. So, waiting tayo ngayon ng take profit. O, yan, nagpo-profit na siya. Ito. Short. Tapos, i-trigger muna natin yung ating plotting. Gamit natin tong projection. Clinic natin ng short position. Yan. Now, 1:2. Yan muna natin 1:2 ratio. 1:2. Yan, 1:2. Sakto na yan. Okay na rin yung stop loss na yan. 750 pips. So yan, 1:2. 1:2. So ang stop loss mo ito. Sa area na to, ito yung stop loss mo. Stop loss. Ito naman yung take profit. Oras na matap ni price yan, yung take profit mo, kikita ka na. So makikita mo yan dito, yung net PNL mo. Yan. Always yan. Ganyan. Ngayon, iset natin yung ating stop loss and take profit. Take profit natin. Lagay natin sa 44.57 kasi ito yung inirecommend ni indicator. 44.57. Take profit. 44.57. Click nyo yung parang lapis dito sa TPSL, take profit SL. Dito nyo i-edit yung price. So, ito yung, dito nyo ilalagay yung take profit nyo, yung TP1. 44.57. 44.57. So, yan. SL. Nasa 44.62 dito sa indicator, pero isunod na lang natin sa ano. Tingnan muna natin. Ayan, nag-plot na si take profit dyan. Ngayon, ang stop loss natin dito tayo susunod. 44.81. 44.81. So, ayan. 44.81. Laki ng stop loss, no? Sobrang laki ng stop loss. Oo nga pala, selling pala. Pag selling, sobrang sakit ng stop loss niyan. Selling. Ang take profit dapat dito sa 44.35. 44.35. Mali ata. 44.35. Yan, take profit. 44.35. 44.35 take profit. So, magta-take profit ka ng 206.40 USD or $2.6. Ngayon, stop loss mo dito 44.81. Edit mo ulit dito, lagay mo yung stop loss 44.81. 44.81. So yan, i-risk mo ang 161.60 USD or $1.6 sa reward na 206 USD or $2.6. So yan na siya. 1:2 ratio. So observe. Ganun lang paggamit ng ng trading web sa Vantage. Mas magandang feature kasi makikita mo na yung stop loss and take profit. Kung ano yung nasa mo, indicator mo sa trading view, yun lang susundin natin. Pag sinabi niyang selling lang yung opportunity natin dito. Susundin. Hanggang take profit 1 lang muna unahin natin. Target. Pero kung nakabantay ka naman, kahit hindi mo muna iset yung take profit, unahin mo lang yung SL o stop loss. Kasi yung stop loss ang i-adjust natin pababa. Kung na-hit niya na tong area na to, may break even 1. Break even ito dito, break even na to eh. Considered ko na break even to. Yan, sa week ng candle na to. Considered ko na yan na break even. Lalagyan ko ng pangalan.
Click mo lang tong tools, setting. Punta ka sa text. Lagay mo, break even. Or BE, break even. 1:1. 1:1 break even. 1:2. Lagyan natin sa center. Sa middle. Ito ang break even. Ito ang full TP. Tawag natin full TP. Full TP. Full take profit or full TP. 1:2. 1:2 risk reward ratio. Tignan mo sa gitna. Yan. Ito naman yung SL or stop loss area. Stop loss. SL or stop loss. Yan, lagay mo lang sa middle. So yan. Set na yung ano mo. Set na yung trading mo. Naka-execute na tayo ng trading. So hintayin na lang natin mag-hit yung ating TP, full TP. Pero to, full TP1, break even ang tawag. Safety na yan. Ang gagawin lang natin, pag si price nalampasan niya tong break even natin o yung 1:1 natin, nalampasan niya yan. Yung stop loss mo, pwede mo na siya i-edit. Ilipat mo na sa dyan. Sa 44, 47. So paano siya i-edit dito yon? Click mo lang ulit to, parang lapis. 44, 57. 44, 57. 44, 44, 47. Yan. 44, 47. 44, 47. Dito sa stop loss. 44, 47. Yan. Safety na yan. Break even na yan. Ibig sabihin, hindi na siya negative. Kumbaga, pag nalampas na ni price yung break even zone mo, kikita ka pa rin ng 110 USD or 1.1 dollar. Ganun lang yung rules natin diyan para maano mo pa, matawag diyan, masulit mo pa yung trend ni market kung bababa talaga pa siya ng tuluyan. Kasi hindi mo pa naman na-set yung full TP mo. Hindi mo pa na-set dito. Kung ginamit mo lang is stop loss lang ang ina-adjust mo pababa. Hanggang sa makuha mong pinakaibaba niya. Pero nakikita ko, mag-analyze tayo, no? Ang pinaka-peak o pinakababa ng market ngayon is etong zone na to. Pinaka-peak, pinakababa ng market. Etong zone na yan. Ito yung pinaka-target. 43.80. 43.80 ang pinaka-target. So, ang gagawin mo, pag na-tap na ni price ito, pumunta na si price dito sa break-even mo, yung stop loss mo, ilipat mo lang yan dito. Ngayon, yung full TP mo, ilipat mo rin pababa. Habang pababa ka sa range na to, sa pinaka-full TP mo, sa 43.81, ganon din si stop loss mo, binababa mo rin. Sumasabay. Para if ever matap man niya ang stop loss mo, ka pa rin, profit ka pa rin. Stop loss siya pero profit ka pa rin. Ganon ang technique para makuha mong pinaka full ratio. So yan, ang pinaka full ratio niya is 3.8 ratio. So imagine ilang pips yan. So, gamitin natin tong ruler para masukat natin. Ayan, no? Yan. So, 7,899 points or $78 kung standard yan. Naka $78 ka na sa standard. So, ganyan lang siya. Stop loss mo naman, kung mag-stop loss siya, nasa 2,022 or 20.22 points. 20.22 dollar yung stop loss mo kung standard yan. 2022 pips pala. Yan. So, ganun lang siya. So, ngayon, hintayin lang natin mag-TP hit. Full TP hit.
So, unang target mo lang lagi yung 1:1 ratio. 1:2 ratio. 1:2 ratio. Yan. Always yan lang target mo muna. Ganun lang pag navigate sa trading web ng Vantage. Ganun lang. Ang recommended lot size natin is 0.08. Yan. So, dito natin ini-edit o nilalagay yung take profit price and yung stop loss price. Dito mo makikita yan. Ito yung take profit price and stop loss price. Yan, i-indicate naman yan ni indicator. So, ayan, no, malapit na ma-hit yung bumaba na siya. So, hintay lang tayo. 44.52. 44.52. 44.52. Ganun lang. Ganun lang ang guide. Si indicator kasi guide lang natin yan eh. So sa totoong execution, dito na natin ine-execute o yung final natin. Entry trades. Hintayin lang natin. Kahit break even lang muna. Hintayin lang natin yan. So trading is a waiting game talaga. Kaya pag pipili ka talaga ng session mo, yung oras mo lang na kung anong oras ka mag-trade. Hindi mo kailangan umupo sa sa desktop ng matagal. As a trader, pipili ka lang talaga ng session mo. It's either Asian session, London session, and New York session. Pero kami, I recommend sa mga katulad ng mga newbie natin, mga trader, bago pa lang papasok sa forex trading, always mag-trade lang tayo sa New York session. Mamayang gabi na alas 8:15. 8:15 ka magsisimula mag-trade technical analysis o magtitingin ng entry mo para hindi ka masyado pressure. Lalo na kung hectic ang schedule mo sa umaga, wala ka time mag-trade, edi sa gabi ka na lang mag-trade sa New York session ng 8:15. Yan. Or pwede rin alas 8 na ng gabi. Simula ka ng alas 8 ng gabi. Mag-trade ka. So, ganun lang ang gagawin natin. So, mas maganda siyang gamitin. Mas komportable kang gamitin tong web trade ng Vantage kasi siya talaga, real-time execution and accurate. Kung saan yung support and resistance plotting mo, mas makikita mo talaga ang range niya kung saan ang support and resistance. Ayan, plot natin ang resistance. Ito ang pinaka-resistance. Kung makikita mo yan sa day 1, sa isang araw na candle, ito ang pinaka-range mo. Ayan. So, kitang-kita mo yung pinaka-range mo sa isang araw. Sa isang araw na candle, 1 day candle. Lipat mo lang sa 1 day candle, 1 day. Oh. So, anong nakikita mong trend? Kitang-kita na natin ang trend. Bearish na bearish pa. Hanggat hindi niya na-breakout yan, bearish trend pa rin tayo. Hanggat hindi na-breakout to mga resistance na to para mag-buying opportunity, bearish tayo. Bearish na bearish pa rin tayo. Ayan, yan ang trend to, pababa. So, wag natin kontrahin sa market. Kung anong sinasabi ni market, anong gustong gawin ni market, sundin lang natin yung gusto niya. Hindi tayo ang magko-control sa kanya. Si market ang may control sa atin. Tayo, nagre-react lang tayo kung ano yung position na gusto ni market. So, kung ganyan, pinapakita niya sa daily pa lang, sa higher time frame, bearish candle na. So, selling opportunity lang din ang titingnan natin. Yan. Kung intraday ka, sinasabi nila intraday traders, isang beses na trade sa isang araw, ang una-una mong tinitingnan talaga time frame is day 1. Day 1. Yan. Kasi every candle sa day 1 chart, every candle composed ng day 24 hours. 24-hour candle yan bawat isa. Bago mabuo yung isang candle niyan, 24 hours muna.
ang lilipas bago matapos yung trading activity niya. Ngayon, pagdating mo sa day 1, nakita mo yung trend niya. Kasi unang-una natin talaga tinitingnan is trend. Kung ano yung trend ni market. Bearish ba siya, bullish ba siya, or sideways. Yan, kitang-kita, bearish na bearish. Ganoon lang. Then, pag nakita mo na bearish na siya, punta ka na sa 1 hour time frame. From day 1 to 1 hour, yan. Hanapin mo na ngayon ang pinaka-support and resistance mo. Mark mo rin ang support and resistance ng 1 hour. So, ayan. Sa 1 hour, pinaka-support and resistance niya ito. I-mark mo lang yung resistance ng 1 hour. Pinaka-previous high and previous low. Previous high, previous low. Ibig sabihin, previous low ng 1 hour, ito. And yung previous high niya, ito. Sa area na to sa 4541. Yan. Previous high and previous low. O previous swing. High and previous low swing. Yan. Yan ang range ng 1 hour time frame. So, kung ano itong nakikita nyo ngayon, is selling. Selling lang natin yan. So, hintay lang tayo. Matik nyo na yung break even. Full TP pala tayo. So, yan. Punta ka na sa 15 minutes. Ngayon, sa 15 minutes naman, hanapin mo na yung range mo. Yung entry mo. Yan. Sa 15 minutes, hanapin natin yung entry. Gagamit tayo ng meron tayong indicator exclusive sa mga Vantage users sa community natin. Yan. Tayo lang ang meron nito. So, yan. Kopyahin nyo lang yung entry. Kopyahin nyo lang yung TP1, TP2, SL. So, yan na ang magbibigay sa'yo ng hudyat kung saan ka maglagay ng entry, maglagay ng TP1, TP2, at saka SL. So, dito mo na siya ilagay. Dito mo na siya ilagay. Sa take profit and stop loss. Kung ano yung take profit na sinabi, yan lang ilalagay mo. At yung stop loss, yun din. So, ikaw na bahala mag-adjust ng ng range mo. Kung saan. Basta yun lang sundin natin na range ng sinabi ng indicator natin. Eto. So, okay na. At sana nag-gets nyo yung paano mag-navigate ng ating trading view and trading web sa Vantage. So, yun lang ginagamit natin basic. Paano umentry at umexit. Ayan. So, yan. Waiting lang natin yan. Hanggang sa talagang waiting game si trade. Hintayin mo lang talaga siya ma-hit yung take profit mo. Either take profit or stop loss. Yan lang hintayin mo. Paano i-hit niya. Anong gagawin ni market sa'yo. So, mag-technical analysis naman tayo. So, confident tayo sa ating plan. Kasi, yung trade natin, pinaplano natin. Hindi siya hula-hula. May plano siya. Saan ka mag-entry, mag-take profit, and exit. So, ganun lang. So, okay na ba, ma'am? Thank you, Coach. Okay na? Kaya para hindi masyado mahaba yung video. Recorded naman sa todo, no? So, okay, sa ali. Ulit-ulitin mo na lang para maano mo. Opo. Ito yung selling. Ito yung buying. Kung mag-buy ka naman, okay. Same procedure. Market procedure. Yes. Market, hintayin mo lang yung. Pero kung hindi pa natatap ni market yung entry, gagamit ka ng limit. Dito mo itap yung limit, yung price, entry price. Kumaga ito, parang ito, entry. Doon mo ilalagay sa sa limit. Yung entry price niya, Coach, saan yan siya may makita dito no sa Okay, nakita ka na. Okay. Yan ang ipalitan. Okay. Yan ang kukunin mo lang na price, yung entry price niya kung limit lang kasi hindi pa nakapunta si price diyan, si market price. Okay. Ilalagay sa limit. Kasi kung hindi ka na hindi mo na kaya hintayin yan kasi hindi ka nakakabantay ng full time sa desktop mo o sa cellphone mo, ilagay mo na lang sa limit price yung entry mo. Hayaan mo na siya mag-execute. Basta paglagay mo ng entry price,
lagay mo na rin yung SL mo in number 1. Kung ano yung range ng SL niya, yun ang ilagay mo talaga. Hanggang doon mo ilagay. Sample ang SL niya ito, 4462. Lagay mo rin dito, 4462. 4462. So, ilagay din 4462. Yan. Yan ang stop loss mo. Ngayon, ang take profit mo naman, kung gusto mong hanggang TP2 makuha ang take profit, lagay mo siya, 4452. 4452. Yan. Ayan lang. Ganun lang siya. Tapos Okay, sige, i-click mo na ang buy. bye. Teka lang, bakit nag-ano? Ulit-ulitin ko muna yung video na ipapadala mo sa akin hanggang sa maano ko siya. At least, may guide na ako. Oo. Ayan. Set the limit price. Limit pala wala. 4462. Yan, ang entry price, 4462. 4462. Let's buy. Bakit? Take profit. Buy. Stop loss niya is same. Naka-ano pala tayo, naka-sell. Sell pala yung ano nito. Sell pala yung signal niya, kaya hindi ano. Kung buy, sample buy, map tayo ng buy entry. Ito, buy entry. Kung buy entry, tulad nito, 4462. 4462, tama. Tapos ang TP niya is 4476. Dito, TP, 4476. SL niya is, ito, itong range ito. 4455. 4455. So yan, iset mo na lang yan. Click buy. Ayoko, nasa range pala siya na. Nasa baba pa pala si price. Basta ganun lang yung gagawin. Pag buying, nakikita mo ganito yung itsura ng indicator, yung kulay green na sa itaas, yung pula na sa ibaba. Buying yan. So, click mo tong buy, set click limit, lagay mo lang. Pag sinabi ko naman sa GC limit, sell limit or buy limit, sa limit ang gagamitin. Pero kung direct execution, pag sinabi kong sell now or buy now, market ang gagamitin nyo. Yan. Always, so direct na siya, coach. O direct yan siya. Kahit sabihin mo na naghahabol ka lang, pag sinabi kong sell, tingnan mo muna yung price ng current market kung pwede ka pang pumasok, mag-entry. Kung malayo naman ang stop loss, pwede ka naman pumasok. Kasi kung kayang-kaya naman ang account mo, $100, kayang-kaya na yan. Hindi ka naman basta-basta ma-stop loss niyan. Basta always, pag sinabing may stop loss, unahin nyo muna ilagay yung pagkatapos ng entry, ilagay agad yung stop loss. Lagay nyo agad yung stop loss dito. Kung ano yung price na nilagay ko na sa GC. Makikita nyo naman ang stop loss at saka take profit eh. Kung ano yung nakalagay na doon. Naka-flat sa GC tulad dito sa GC natin. Sinabi kong ganito. Tulad nito. Mga binabato natin na signal. May signal. May signal na, kitang-kita nyo naman kung saan ang entry niyan. Yan, tulad niyan, sell natin. Mga 4460. Ang SL natin dito, 4469. Ang take profit natin, 4450. Makikita nyo yan dito. Dito pa lang makikita nyo kung ano yung entry, ano yung SL. Yan, kung gusto nyo talaga ng clear. Kasi minsan, mabilisan ang ko dito. Pag bato ko, hindi ko na agad-agad ma-type. Kasi matrabaho kasi kung mag-type pa kasi kailangan natin mag-execute agad, papasok agad. Oo. So, mag-market diretso na lang siya, coach, sell. Sell na lang. Sample, pag naabangan nyo, nakita nyo yung selling opportunity, edi nakita nyo current price na yan, sell na agad. Click na agad, sell. Okay. Sell. Okay. Tapos, bago kayo mag-click ng sell, siguraduhin nyo muna tingnan yung lot size ha. Dapat ang lot size na Okay. Always 0.08. Okay. Pag sell, pwede nyo, sample, ganyan, gusto nyo, nakita nyo, sabi ko sell pa rin.
Holding pa rin ako ng sell ha. Selling pa rin tayo. Bias natin selling pa rin. Kahit saan man yan magpunta na price yan siya dito, hanggat hindi nakukuha ang full TP, pwede kayo maghabol ng sell. Sell na lang, Sell pindot na market lang, na, pindot. diretso. Mag-ano na yun, mag-reflect na yan Okay. dito. Saka nyo na lang i-edit yung SL and take profit dito pag nakapasok na kayo sa market. Yan, tulad yan, no? So, yan. Di ba? Profit na naman tayo, yan. Hanggat hindi na pull TP o nagta-take profit, pwede kayo humabol. Pwede kayo mag-sell. Hanggat kaya ng account. Kaya recommended namin na funds is 150 to 200 para kahit maghabol kayo with recommended lot size, hindi kayo basta-basta ma-SL. Kasi kaya pwede nyo i-set yung SL nyo dito o stop loss. Pwede pa ma-set yan. Tsaka yung TP. O yan lang. Yan. So, sa example, ang coach na market tuman ano ka ba man sell, no need ya tuman po na lima stop loss or ano, diretso lang tuman pindot sell. Pwede, man-sell ana ito para pwede ito entrada yun. Ngayon, kung nakapasok ka na, saka mo lang siya i-edit. Saka mo lang i-edit yung ano, kasi nakapasok ka na, tulad nito, nakapasok na siya. Saka mo lang i-edit yung SL. Hanapin mo ulit, tingnan mo kung ano yung SL niya dito. 4462. 4462. Ito. 4467. 4467. Yan. Confirm mo na agad para magmarka na agad yung stop loss mo. Ayan marka niya na agad ang stop loss. Kung saan ka mag-stop loss. Ngayon, ang take profit mo, gayahin mo lang ulit. Ang take profit dito is 44.52. Lagi mo dito, 44.52. So, mag-gain ka o mananalo ka ng 52 USD, pero matatalo ka ng 62.48. Negative pa. Pero, pwede mo naman yan i-adjust pag na ang una mo lang talaga laging gawin, lagi mo talaga i-set muna ang SL. Ngayon, saka mo lang i-adjust dito. Example, gusto mo siya i-adjust ng medyo mababa lang na SL ang gusto mo. Example, ito. Mataas yung SL niya. Gusto mo siya ibaba. Pero recommended na yan. Yan na ang range na recommended talaga. Huwag mo na kontrahin yan. Pero kung gusto mong ibaba pa yung SL, ito, 4471. Okay. 4471. Para mas mababa yung SL. Mas malaki na. Anong buwan pa to? 44. Ay, bago. 4462. Mas mababa ang SL. Ayan. Mas mababa. Pero mabilis ka ma-stop loss niyan. Mabilis makuha ni market yan. Mababa SL mo, pero mabilis makuha yan. Ma-out ka agad sa market. Ano? Kaya kung ano yung recommended stop loss, yun lang sundin natin para hindi ka agad-agad. Hindi mo, na-stop loss na siya. Diba? Loss ka na agad ng $22. Sayang, out of range ka na. Pero meron ka pa rin isang position. Naka-hold. So, yan lang. Dapat kung ano na lang talagang recommended na yun na lang talaga. Talaga, sundin mo. Ay, wala na. Nag-ano na siya, nagbago na siya. Buying position na to. Kaya pala. Buying position na to. 4462. Pero pwede na tayo mag-buy. Buy. Direct na agad. Click mo muna agad yung buy para makahabol ka. Makasabay ka sa signal mo. Yan, nakabuy ka na. Ang TP natin, 44.79. Full TP, 44.79. Tanggalin na natin dito. TP1, 44.70. 44.79. 79. 44.79. Ayan, profit ka ng 120 USD or $1. $1.20. Ngayon ang SL mo is
44.53. Lagay mo dito. 44.53. I-edit mo na lang. 44.53. Yan. Malolos ka ng 87 pero mananalo ka ng 120 USD. So goods na yan. Goods na yan. Cancel muna natin yan. Total demo lang naman. Yan. So ito na yung range mo. Ito na yung bagong range mo. Buying na. Kasi buying na yung binigay ni signal natin o ni indicator natin. Long position. So ito yung entry mo. Ito yung stop loss mo. Ito yung take profit mo. 1:3. O goods na rin yan. Diba? Yan. Tapos kung gusto mo makuha yung pinaka full TP, pinaka ano, kasi ito, resistance to eh. Pwede niya yan kunin eh. Fresh na fresh yan, di pa niya nakuha yan. Yan, itong mga area na to. Ang gagawin mo na lang, iurong mo na lang yung take profit mo pag lumagpas na siya dyan sa entry price. Sample dito. Yan, dito. Lumagpas siya dyan. Yung stop loss mo, pwede mo na siya ilagay dyan. Pag lumagpas na si price, umakyat na talaga. Ngayon, itong full TP mo, ilagay mo naman dito, i-transfer mo naman dito. Yung price naman dito ang ilalagay mo. I-edit mo naman siya, 44.88. I-edit mo naman siya dito, edit. 44. Parang ano siya, coach, anong tawag yan? Trailing stop loss ba yung tawag nila dyan? 44. Yes. 44.88. Yan. Ganun lang. Ine-edit-edit lang. Ganun lang ang ginagawa ko. I-edit-edit lang yung ano. Para makaano, tinan mo, lumipat din yung TV. Ano na. Pwede ka pang yawat kasi. Sayang din yan. Kung maabot niya pa yan na, sayang. Maganda yung nakakasabay ka. Ngayon, kasi nakabantay ka lang naman, pwede mo pa i-edit-edit dito yan. Yung take profit at stop loss. Ngayon, ang stop loss mo, pwede mo siya dito ilagay. Kasi nalampas mo na to. Yung stop loss mo naman, dito mo naman ilagay. Okay na naman siya. Kaya naman, ang stop loss magiging 44.71. I-edit mo naman dito. Edit na naman siya. 44.71. Ganito yan. 44.71. So, kung ma-hit man yan, babalik man si market dyan, wala ka pa rin talo kasi may $56 ka pa rin. Ang tawag lang yung break even. Na break even ka. Na-hit ang break even mo. Ganun lang. Pwede mo rin dito set ang price kung magkano gusto mo. Pwede rin automatic mo i-edit dito. For example, gusto mo matalo ka ng lang, 30 USD lang. Kaso masyadong maiksi yan. Basta recommended ko lagi 300 USD or $3. Sa $3, sa 300 USD, kailangan ang panalo natin dyan, pinakapanalo natin dyan is 600 USD. Or $6. Willing ka matalo ng $300 USD or $3 sa panalo ng 600 USD or $6. Ganun. Yan ang pinaka-rule natin sa trade ng cent. Ganun lang siya. So, yun lang. So, ulit-ulitin mo na lang to, sis. Opo. Ayan, tinan mo. Pwede ko na i-close to. Take profit na yan. Profit na. Magre-record na yan siya dito sa position history mo. Kung nanalo ka o natalo. O sa ngayon, negative ka ng 34 USD. Demo lang naman, okay na din. Opo. So, ulit-ulitin mo na lang. Panoorin tong video para... sige coach. I will. Panoorin ko talaga yan. Yan, ganun-ganun lang. Range in, range out. Candle range in, range out. Tapos, kung yung range ng market, gusto mo makita, kinakabuo. Dito ka sa ibaba. Range in, range out. Range in, range out. Range in, okay. range out. Range in, range out. Range in. Tapos range in. Yan. Para makita mo pinaka support and resistance. Kasi yan pinakadulo yan. Ito, resistance to lahat to. Nasa dulo. Pinakadulo. Resistance yan.
Support. Paano mo malaman support? Ito, support. Pinaka-support mo. Yan. Kulay green. Kulay green. Para malaman mo bakit kulay green, tapos yung sa itaas kulay red. Para indicate na kung matamaan man yan, alam mo na selling opportunity lang gagawin mo dyan. Okay. Selling lang yan. Si price, tulad yan. Pag binangga ni price yan, automatic yan, bababa yan. Kung malampas niya, saka lang natin gagawing green. Gagawing support. Yan. Maging green siya. Kung nalampas niya, tapos ganito ang ginawa niya, oh. Ganito ginawa niya. Ganyan, breakout, retest. Breakout, retest. Breakout, retest. Uptrend na yan. Gawin mo na siya kulay green kasi sa baba na siya. Sa baba na siya. Sa baba na siya ni market price. So magiging ano na siya, support. Ito na ngayon ang mga resistance mo. Price zone na sa resistance. Ganun lang siya. Same goes pababa. Pababa siya. Pag matamaan na naman yung red, pababa na naman ang trend niyan. Oo, pagbaba niyan ganyan. Oo. Downtrend naman. So magiging red naman ulit to. Palitan. Palitan mo lang siyang red. Para ma-indicate ka na selling opportunity lang gagawin pag binangga niya ulit yan. Yan. So, red. Ganun lang mag-navigate sa trading view ng ng Vantage. So yan. Sa trading web ng Vantage, dito tayo nag-execute. Take profit, stop loss, yan. Buy and sell. Recommended lot size dito. Yan. Yun lang. Tapos yung ano mo, pending order mo pag buy limit and position agad pag market. So yun lang. So sana nakakuha mo na sis, no? Yung ano, paano natin. Okay, Coach Oon. Sige lang kay, andyan naman, ipaulit-ulitin ko lang yan hanggang sa ma-familiarize ka lahat. So i-out na natin to. Okay na to.